Hello mga ka-OFW dyan! Kumusta kayo? Shoutout po sa inyo. Happy Friday to all! So, for today's video ay naisip ko lang po na mag-share din ng mga natutunan as an OFW. Kumbaga, yung bang una-una kung paano magkaintindihan ng amo. Siyempre, ngayon, hindi naman lahat ng amo ay marunong mag-English. Tapos, hindi naman din lahat ng kababayan natin, o lalo na sa mga baguhan, ay marunong din mag-Arabic. Yung mga lingwahe nila dito. So, simulan na natin. Excited ka ba? Pakilike naman ang video na to kung relate ka sa topics na to. So, intro muna tayo. Okay, magsimula na tayo. So, magsisimula tayo sa greetings. Kung anong sinasabi nila sa iyo kapag halimbawa, kinukumusta ka. Kumbaga yung bang greetings. Okay, so, una, yung pagsalam nila. Ang ibig sabihin lang naman yun, yung assalamualaikum na kadalasan na naririnig natin sa ating mga amo ay sumainyo ang kapayapaan. Yun lang po ang kanyang ibig sabihin. At mabuti kung sagutin din natin sila ng waalaikumsalam. At ang ibig sabihin naman niya ay at sumainyo rin ang kapayapaan. Okay, sa ano naman tayo? Magandang umaga. Ang kanyang Arabic naman ay sabah al-khair. Yun po. At ang magandang hapon naman ay masa al-khair. Kung sa ano naman, kamustahan, yung sabi, kumusta ka? Kaifal hal. Ang ibig sabihin, kumusta ka? Pareho sila ng yung kung naririnig nyo sa amo nyo yung sa akhbarak, pareho din yun, kumusta rin yun. Sagot lang naman nila, alhamdulillah, yun. Tayba, alhamdulillah. Mabuti. Yung ibig sabihin. Okay, sa mga naman, tawag nila sa mga, halimbawa, umagahan, hapunan, tanghalian. Ang tawag lang naman nila doon ay umagahan fotor. Yun yung kahit naman hapon na sila kumain, ang tawag din nila doon fotor. Basta yung first niya pagkain nila, ang pagising nila, yung kakainin nila, ang tawag na nila doon ay fotor. Yung kakain naman nila pag tanghali, ayun yung ginagawa lang naman nila yun pag may pasok. Kasi pag may pasok, makain sila ng tanghalian kasi siyempre maaga sila kumigising. Ang tawag naman sa tanghalian ay gada, tanghalian. Tapos ang gabihan, asya ang tawag nila sa gabihan. Okay, sa mga naman, mga pagkain, ang tawag naman nila sa kanin ay rose. Pareho sila sa bigas. Rose ang tawag nila doon. Tapos, ang tawag doon sa isda, samak. Sa naman, manok, dajaj. Sa naman, karning kambing, laham. Ang tawag nila sa, isa lang yung tawag nila sa karning kambing, karning camel. Basta at dyan, laham yung tawag nila dun. Tapos, yun, yung gulay. Yung gulay, tawag nila doon, khudar. Okay, sa naman, mga, sa inumin, yung tubig, tawag nila doon sa tubig, o di kaya moya. Dalawa yung tawag nila doon, moya at saka ma.
Tapos yung kafe, kahwa. Tapos yung tsaa, chai. Tapos yung yung ang tag doon, yung juice, ang tawag nila doon ay asir. Sa mga naman sa, kumbaga, yung paano sila mag-utos, hindi kaya tawagin kanila. Pag sabi nila, halika dito, taali, hali. Halimbawa naman, kung inutusan ka, sabi niya, bigyan mo ako ng tubig. Sa Arabic ay GB ma. Kung anong inutos naman sa iyo, gumawa ka ng tea. In Arabic, sawi shahi. Yung naman, paggawa nila ng tsaa, minsan sa cup, sa baso, di kaya sa thermos. Pag sinabi nila shahi, ibig sabihin sa baso lang. Sinabi naman na tilaja, kasi yun ang Arabic ng thermos. Tilaja, shahi. So, yung tilaja naman ay mayroon tatlong size, yung medium at saka small at saka large. So, ang tawag nila sa large ay big. Large ay big. Sorry. Ang tawag nila sa large is kabir. Tapos yung medium, wasat. Tapos yung small, sagir. Tapos dito naman sa dito tayo sa loob ng bahay na naman. Sa loob ng bahay, yung tawag nila sa kwarto na tulugan, gurfat naum. Tapos yung sala na sa kanila, sala na rin yun. Tapos yung yung kusina, tawag naman nila sa kusina ay matbakh. Tapos yung CR, hamam. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ang maisisir ko, kasi para hindi naman gaano mahaba yung video natin, kasi pag sobrang haba ng video ay nakakatamad panoorin. So, okay lang kung maiksi, at least mayroon naman matutunan. So, salamat sa panonood. Bye-bye! See you on my next video. Kung may itatanong po kayo, o di kaya may suggestion, comment down below lang po mga kababayan.